Noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang pag-aaral sa aklat ng Ruth. Natuklasan natin na ang Moab ay isang lugar na mahirap manatili ang mga tao ng Diyos at ito ay dako ng kapigatian at kalungkutan. Ito ay naglalarawan ng mundo, katulad ng Babylonia sa kasulatan. Bagaman sagana sa material na bagay, ay dako na kung saan ang mga tao ng Diyos ay nahihirapan makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paninirahan sa lupain ng Moab ay tangi lamang magreresulta sa paghihiwalay at espiritual na kompromiso. Kailangan nating tandaan na ang Moab ay isang lugar na lumalaban sa Panginoon at umaapi sa kanyang bayan. Ang mga daan ng Diyos ay hindi pinahahalagahan ng Moab. Ang mga mamamayan doon ay sumasamba sa iba't ibang Diyos at walang lugar na kung saan makasasamba sa Panginoon ang sambahayan nila Elimelech at Naomi. Kaya nga masasabi natin na ang lugar ng Moab ay di makikitaan ng biyaya ni Yahweh. Sa isang banda naman, sa kaligitnaan ng lupang ito ay mababanayad natin ang pagsikat ng dakilang biyaya ng Diyos na kumilos sa ilang mga pangunahing tauhan ng kwento. Sa pasimulang kapitulo ng aklat, inilalarawan sa ating teksto ang buhay ng tatlong babae, sila Naomi, Orpa at Ruth. Bawat isa sa atin ay makakarelate sa isa sa mga kababaihang ito. Ang kanilang buhay ay naglalarawan sa ating lahat. Sila ay nagdesisyon ng malaya matapos nilang pag-isipan ang kanilang sitwasyong hinaharap. Silang tatlo ay pawang nabalo ng mga matay ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga ginawang desisyon ay nagresulta ng magkakaibang outcome sa kanilang buhay. Kaya't sa pagkakataong ito ng ating pag-aaral, I want us to examine their lives and the choices they made sa paksang aking pinamagatang, ang desisyon ng tatlong balong babae. Ikaw at ako ay nasa posisyon na katulad ng isa sa mga babaeng ito at nasa bawat isa sa atin kung paano natin pipiliin na tumugon sa biyaya ng Diyos. Hahatiin natin ang ating binasang teksto sa tatlong pangunahing balong tauhan ng ating kwento. At ang unang balong babae sa ating tekstong pag-aaralan ay pinapahayag sa atin sa mga verses 8 to 13. Ito ay si Naomi, ang balong nakipag-compromise. Sa ating nakaraang pag-aaral ng chapter 1, verses 1 to 7, ating natunghayan na si Naomi ay asawang babae ni Elimelech. They made an unwise decision to leave Bethlehem, Judah, for the land of Moab. Dahil sa matinding tagutom na naganap sa kanilang lupain, si Naomi ay lumalarawan sa isang wayward Christian, isang taong may pagkakilala at relasyon sa Panginoong Hesus at nakaranas ng kanyang biyaya. Ngunit pinili pa rin ang kaparaanan ng sanlibutan. Ang kapahayagan ng mga talata ng Bible sa kanyang buhay ay nagpapakita na ang kanyang choices in life put her into a not desirable position in life. Ang unang sinasabi ng kasulatan about her ay mababasa natin sa mga verses 6 to 7. Ang kanyang influence. Mula sa dalawang huling talata sa chapter 1, verse 6 and 7, ganito ang ating mababasa. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugan na umalis sa Moab.
naglakbay nga silang pabalik sa Huda. Sa mga talatang ito, makikita natin na nagkaroon ng pagkakataon si Naomi na makagawa ng pagbabago sa buhay ng kanyang mga manugang. Nabuhay siya ng maraming taon nang hiwalay sa Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, makikita natin na may kakaiba kay Naomi. Batid nila Ruth at Orpa na siya ay lubhang nakaranas ng matinding kirot ng kalooban sa pagkamatay ng kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Ngunit hayag sa kanyang mga manugang na di lubusang tinalikuran ni Naomi ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. At ang bagay na ito ay naging malaking impact sa buhay ng kanyang mga manugang. Maaari din kasi sa 10 taon na nakasama niya ang kanyang mga manugang nang buhay pa ang kanilang mga asawa ay nakitaan ng 2 babae ang magandang patotoo ng buhay ni Naomi. May mahalagang katotohanan tayong dapat maunawaan kapag pinag-uusapan ang buhay ni Naomi. Maaaring tayo ay lumihis at maligaw ng landas na itinakda ng Diyos para sa atin. Ngunit ang kanyang espiritu ay patuloy tayong sinasamahan. Ang ating buhay ay maaaring hindi palagi ang sumasalmin sa kanyang kabanalan. Ngunit ang presensya ng Espiritu Santo ay mananatili sa mananampalataya. Ang mga tao sa ating paligid ay patuloy na nagmamasid at kanilang inoobserbahan ang ating buhay at relasyon kay Kristo. Ang bawat pagkakataon ay ating gamitin upang tayo ay maging mabubuting influencer sa mga hindi nakakikilala kay Jesus. Isang magandang kwento na maaaring ihambing sa katotohanan ito ay ang kwento ni Pedro. Nang kanyang ikatuwa si Jesus noong mga oras ng pagsubok, hindi niya naisip na ang kanyang ugnayan sa Panginoon ay hindi nawala. Sa kabila ng kanyang saglit na pagtalikod kay Jesus, bumalik si Pedro at naging matatag na lider ng simbahan. Ang Espiritu Santo ay patuloy na gumabay sa kanya at ang kanyang buhay ay naging testamento ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Tulad ni Naomi, ipinakita ni Pedro na kahit tayo'y nagkakamali, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang ikalawang mapapansin natin sa buhay ni Naomi ay mababasa natin sa mga verses 8 and 9. Ang kanyang kawalang pakialam. Verse 8. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Nakakabahalang talata ang verse 8 without considering the entire context. Nagkaroon si Naomi ng pagkakataon na maging positibong saksi sa mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan. May ilang taon din naman siyang nagkaroon ng pagkakataong ibahagi ang Panginoon ng Israel sa kanyang mga manugang. Marahil sa pinakitang pag-uugali ni Naomi sa kanila, sa sandaling iyon, handa silang sundan siya kahit saan man niya piliin na pumunta. Nakakalungkot nga lamang na natuklasan natin na pinayuhan ni Naomi na manatili sila sa Moab, sa halip na pumunta sa Bethlehem upang makilala din nila ng lubusan ang Panginoon. Sa kanyang paghihirap at sakit ng kaloobang nadarama, naging indifferent siya sa kanilang mga pangangailangan at kalalagayan.
Ang kasalanan ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kagalakan. Naniniwala ako na karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay kontento ng manatili sa kanilang Moab. Ang pagkawala ng alab sa Panginoon ay hindi lamang nakakaapekto sa personal na buhay ng isang Kristiyano, kundi pati na rin sa kanilang impluensya sa iba. Kapag nawalan tayo ng malasakit na ibahagi ang kaligtasan at biyayang naranasan natin mula sa Diyos, nawawala rin ang ating layunin bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi dapat magtapos sa sariling kaligtasan. Tayo'y tinawag upang maging ilaw sa mundo, magdala ng pag-asa, at ipahayag ang Ebanghelyo sa mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Kapag nananatili tayo sa ating Moab ng kasalanan at espiritual na pagiging kampante, pinipigilan natin ang ating sarili na maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagbabago at kaligtasan sa iba. Ang ikatlong mapapansin natin sa buhay ni Naomi ay mababasa natin sa mga verses 10 hanggang 13, unang bahagi. Ang kanyang mungkahi. Sa mga talatang ito, maaari nating isipin na tila sumuko na sa pagkatalos sa buhay si Naomi. Pawang makikita natin na siya ay patuloy na nababalot ng kalungkutan. Parang kanyang sinasabi na wala nang dahilan upang magpatuloy pang magpursigi sa buhay. Dalawang bagay ang ating mapapansin sa kalalagayan ni Naomi sa mga sandaling ito. Una, dama niya ang kawalang pag-asa. Verse 10, itulot nawa ni Yahweh na ako'y makapag-asawa muli at magkaroon ng panibagong pamilya, at sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako ay mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Sa mga talatang ito, makikita natin na diniscourage ni Naomi si Ruth at Orpah na sumama pa sa kanya. Ipinagpalagay niya na siya ay tanda na upang magkaroon ng higit pang mga anak na lalaki para pakasalan nila. At kahit na magagawa niya ito, handa ba silang maghintay sa lahat ng mga tao na iyon para sila ay lumaki at tumanda? Ang sinabi ni Ruth sa kanyang mga manugang ay batay sa utos sa mga Israelita ni Moises. Mababasa natin ito sa Deuteronomio chapter 25 verse 5. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay, at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ipinagpahiwatig ni Naomi na ang lahat ng pag-asa ay nawala na sa kanya. Ang kanyang buhay ay walang dinala kundi sakit at lubos na pagkatalo. In short, sinasabi niya na ang buhay niya ay wala ng kabuluhan pa. Ganito mismo ang gustong iparamdam ng Diablo sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng mga problema, pagsubok, at maging sa panahon na tayo ay lumayo sa Panginoon, gusto niyang paniwalain tayo na wala ng pag-asa at wala ng dahilan para mabuhay pa. Ang kasalanan o pagsuway sa kalooban ng Diyos
ay laging may kapalit na mga consequences. At marami sa mga ito ay ayaw nating harapin. Pero hindi dapat mawala ng pag-asa. Oo, didisiplinahin tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan dahil sa ating kasalanan. Maaaring harapin natin ang kanyang banal na parusa, pero hindi tayo kailanman pababayaan at tuluyang iiwan. Lagi siyang handang magpatawad at ibalik tayo sa Kanya. Ang ikalawang kalagayan ni Naomi sa mga sandaling iyon, dama niya ang disiplina ng Panginoon. Ikalawang bahagi ng verse 13, pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Napagtanto ni Naomi na inalis ng Diyos ang kanyang kamay sa kanyang buhay. Hindi niya inakusahan ng Diyos dahil sa kanyang mga sinapit, pagkat alam niya na ang mga kaganapan sa kanyang buhay ay dulot ng kanyang pag-alis sa gitna ng kalooban ng Diyos nang iwan nila ang kanilang bayan. Batid niya na kailangan niya ang presensya ng Panginoon kung gusto niyang magtamasa muli ng tagumpay at kapayapaan. Marami sa panahon natin ngayon ang sinusubukang magpatuloy sa sarili nilang paraan ng pamumuhay. Lumayo sila sa Panginoon at hinanap ang sarili nilang landas. Ang iba naman, hindi man lang nila napapansin na inalis na ng Diyos ang kanyang kamay ng pagpapala mula sa kanilang buhay. Nagpupumilit na makaahon sa hirap ng buhay, ngunit gaano man ang pagsusumikap, hindi kailanman ito nagiging sapat. Dapat nating laging pakatandaan, mga kapatid, hindi magiging matagumpay o ganap ang buhay kung wala tayo sa presensya at pagpapala ng Diyos. Sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos at nagiging ganap. Acts chapter 17 verse 28. At ang ikalawang balong babae sa ating tekstong pinag-aaralan ay pinahahayag sa atin sa verse 15. Ito ay si Orpa, ang balong napahamak. Verse 15, sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Kaunti lang ang ipinahahayag ng teksto tungkol kay Orpa. Ngunit sapat na ang ating nalalaman para matanto na hindi siya kailanman ganap na nakakilala sa Diyos ni Naomi. Siya ay bahagi ng pamilya, ngunit nanatili siyang may puwang sa kanyang relasyon kay Naomi at sa kanyang Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tunay na salooban ni Orpa. Si Orpa ay naglalarawan sa mga taong na-expose sa Ebanghelyo ni Kristo, ngunit kailanman ay hindi tumanggap sa alok ng kaligtasan ni Jesus. Siya ay tulad sa maraming nag-a-attend ng simbahan, ngunit kailanman ay hindi kinilala si Jesus bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Maaaring ang tao ay maging isang professing Christian, ngunit kailanman ay hindi makikita ng pagbabago ng puso at mga saloobin. Marami sa mga taong ito ay mapapansin na they just come and go in different Christian activities, tulad ng pag-attend ng Sunday service. Ang mga professing Christians ay hindi mo makikita ng personal na commitment sa Panginoong Hesus at sa kanyang gawain. Bakit? Pagkat walang tunay silang relationship with Jesus. And verse 15 ay nagpapahayag ng ilang bagay sa tunay na desire o naisin ni Orpa. Una, ninanais pa rin niya ang dating pamumuhay. Nagbalik siya sa kanyang mga kababayan. Walang tunay na pagnanais si Orpa na sumama at mapabilang sa mga kababayan ni Naomi.
Hindi siya interesado sa pamumuhay na makadiyos. Ang mga hinihingi ng banal na Diyos ay hindi niya kayang matugunan. Tinawag siya muli ng tukso ng Moab at pinili niyang bumalik. Nakalulungkot pagkat ito ang kalagayan ng madaming churchgoers. They may attend for a while, but there has been no real conversion because there has been no change in their heart's desires. Ang kanilang pagdalo sa pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos ay superficial lamang. Kapag muling kumakatok ang tawag ng mundo sa kanilang puso, muli silang nanunumbalik sa gawain nito. Sa 1 John chapter 5 verse 4 ay ganito ang sinasabi ng Biblia. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. It requires faith and saving grace to overcome the world and its desires. Ang ikalawang bagay na makikita natin kay Orpa ay ito, na natili siyang tapat sa kanyang kinagisnang pananampalataya. Muling binalikan ni Orpa ang kanyang pagsamba sa kanyang mga Diyos-Diyosang kinagisnan. Bagaman binahagi ni Naomi kay Orpa ang mga katotohanan tungkol kay Yahweh, ngunit ito ay hindi naging sapat. Patuloy na inilagak ni Orpa ang kanyang pananalig sa mga Diyos ng mga taga-Moab na kanyang mga kababayan. Maaaring nadinig niya kay Naomi ang hinihiling na katapatan at banal na pamumuhay ni Yahweh sa kanyang mga tao, at para sa kanya, ito ay hindi niya kayang magawa. Ang mga Diyos-Diyosa ng Moab ay nais ang pagpapatuloy ng tao na mamuhay sa pita ng laman, at ito pa rin ang nais ni Orpa. Tandaan ang sinabi ni Jesus, Matthew 6:24, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. There is always a choice in life, and Orpa made her choice. She has forsaken God's call and have chosen the gods of this life. Ang ikatlong bagay na makikita natin kay Orpa, siya ay tuluyang napahamak. Nagbalik si Orpa na mamuhay sa lupain na hindi welcome ang tunay na Diyos. Wala na tayo pang mababasa matapos na sabihin ng Bible na siya ay muling nagbalik sa Moab. Ang kanyang pagpapatuloy na sumamba sa huwad ng mga Diyos-Diyosan ay nagdala sa kanya sa eternal damnation. To my dear listeners, don't let this be the day that you walk away from God. Put your faith in the Lord Jesus Christ, pagkat malinaw na pinahahayag ng Bible that He, Jesus, was the one who died for the forgiveness of your sins and rose from the dead for your justification to eternal life. At ang ikatlong balong babae sa ating tekstong pinag-aaralan ay ipinapahayag sa atin sa verses 16 to 17. Ito ay si Ruth, ang balong may conviction. Verse 16, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan niyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Si Ruth ay may pagkakataon din na bumalik sa Moab.
Datapwat pinili niyang manatiling kasama ni Naomi. At ang kanyang desisyon ay nagpabago ng kanyang tadhana. Ilang bagay ang ating bigyang pansin sa kanyang ginawang desisyon. Una, kinalimutan niya ang lahat. Mga talatang 16 to 17. Ang Moab ang tanging lugar na kilala ni Ruth. Nandoon ang kanyang pinalawig na pamilya. Ngunit pinili niyang sundan si Naomi papuntang Juda. Sa araw na iyon, tinalikuran ni Ruth ang kanyang nakaraan, pati na ang sarili, para sa isang bagong simula. Wala nang naidulot ang Moab, kundi sakit at pagdurusa. Naghahanap siya ng mas maliwanag na bukas. Buo ang kanyang loob na pumunta sa Huda para sa bagong pasimula. Ang bawat isa sa atin ay ipinanganak sa kasalanan na may hangaring pagbigyan ang mga pita nito. Kung nais nating makamtam ang pabor ng Diyos, dapat tayong maging handang talikuran ang makasalanang buhay at lumapit kay Kristo. Hindi pwedeng pagsabayin ang dalawang landas. Ngunit maaari mong piliin na lumapit sa Panginoon at sundin ang kanyang tawag. Nais ng Panginoon na mamatay tayo sa ating sarili upang mabuhay para sa Kanya. Pagkat may mas mabuting buhay na matatagpuan sa Panginoon kung handa kang magsakripisyo at talikuran ang buhay ng kasalanan. Ang ikalawang bagay na pinapakita sa atin ng ikalawang bahagi ng verse 16 tungkol kay Ruth ay tinanggap ni Ruth ang Panginoon. Ikalawang bahagi ng verse 16. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ang magiging aking Diyos. Si Ruth ay lubos na naiiba kay Orpa. Pinili niya ang Diyos ng Israel kaysa sa mga Diyos-Diyosa ng mundong ito. Kaibigang nakikinig, kung ikaw sa mga sandaling ito ay tulad ni Ruth na nare-realize na ikaw man ay nangangailangan ng panibagong simula at ayaw mo ng paglingkuran ng mga Diyos-Diyosa ng mundong ito, all you have to do is make a decision na talikuran mo ang buhay na magdadala sa iyo sa walang hanggang kapahamakan at yakapin mo si Jesus sa pamamagitan ng paglalagak mo ng iyong buong pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang ginawang sakripisyo sa krus upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa kaparusahan ng iyong kasalanan at bagong pasimula ng buhay na nakalaan sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos upang maranasan mo ang tunay na kasiyahan, kapayapaan at makahulugang buhay na kaloob at pangako ng Panginoong Hesus. Ang desisyong ginawa ni Ruth ay nagdala ng malaking biyaya. Sa natitirang bahagi ng aklat, makikita natin na nakamtam niya ang pabor ng isang lalaking nagngangalang Boaz. Siya ang naging tagapagligtas ni Ruth at kinuha o binili ni Boaz ang karapatan upang siya ay kanyang maging asawa. Ang Moab ay lugar ng pagdurusa at kakulangan. Ngunit ang Huda ay naging lupa ng kaligtasan. Masasabi ko sa iyo, kung tatalikuran mo ang mga landas ng kasalanan at lalapit kay Kristo, ililigtas ka niya ngayon. Binili ni Jesus ang iyong kaligtasan sa krus ng Kalbaryo, hindi sa pamamagitan ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa ating pagtatapos, ang mga talatang ating napag-aralan ay maaaring lumalarawan sa buhay ng ilan sa atin. Ang tanong, ikaw ba ay tulad ni Naomi, naliligaw sa isang banyagang lupain, malayo sa Diyos? Kung ganoon, nais ng Diyos na ikaw ay magbalik sa kanyang piling. Maaaring ikaw naman ay tulad ni Orpa, pamilyar sa mga daan ng Diyos,
Ngunit ayaw mo siyang tanggapin bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ikaw, kaibigan, ay nanganganib ng walang hanggang kapahamakan. O maaaring ikaw ba ay tulad ni Ruth na iniwan ang kanyang dating buhay sa Moab at lumapit sa Panginoon para sa kaligtasan at bagong buhay. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. Ang masaganang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailan paman.